gas na ginagamit sa mga planta. At dagdag pa nga sa paliwanag ng Meralco, dahil daw sa sobrang init ng panahon, kaya naman mas dumoble ang konsumo ng mga appliances natin. Kaya ito raw ang mga naging dahilan na mas mabilis ang ikot ng ating metro ng mga kuryente. Grabe na talaga Meralco, wag niyo na kaming paikutin dahil hilong-hilo na kami sa nangyayari sa Pilipinas. Huwag ka nang dumagdag, okay? So ayun na nga no, bago tayo magpatuloy mga kumare, gusto ko lang i-explain sa inyo yung mga nakalagay sa bill natin, no. Kung ano nga ba yung mga ibig sabihin ng mga charges na makikita natin sa ating mga Meralco bill na bumubuo sa kabuuang halaga na dapat nating bayaran buwan-buwan. So una na nga dito makikita natin no, ang generation charge. Yan ang ibig sabihin, ito ang presyo ng mismong kuryenteng ginagamit mo. So ang binabayaran mo dito ay ang mga kumpanyang may-ari ng mga planta na gumagamit ng coal, natural gas, solar, hydro para makapag-produce ng kuryente. Yes, tama ka dyan, Mare. And of course, ang generation charge ay nagbabago yan buwan-buwan. Yan, so depende yan sa presyo ng petrolyo at uling sa world market o kung may mga plantang nasisira at kailangan bumili ng kuryente sa mas mahal na source. Pinakamalaking parte ng bill mo, no, 50 or 60% ng babayaran mo ay dito mo makikita. Makikita rin natin dyan ang transmission charge. So, ang ibig sabihin nito ay ito ang bayad sa National Grid Corporations of the Philippines o NGCP. Sila ang may-ari ng mga higanting tower at high voltage line na nakikita natin sa mga highways. Sila din ang nagdadala ng kuryente mula sa mga malalayong probinsya na may planta patungo sa Maynila o sa main grid ng Meralco. So, ang pangatlo, mga mare, makikita mo rin sa Meralco bill mo ang system loss. So, hindi lahat ng kuryenteng ipinapadala mula sa planta ay nakakarating 100%. May mga nawawalang kuryente habang dumadalo ito papunta sa mga Meralco grid. So, ang dahilan nga raw nito ay una ay ang tinatawag na technical loss. Ang ibig sabihin ay kusang nagiging init ang kuryente habang dumadaan sa mga wire at transformer. So sa madaling salita, no, ito yung kuryente na naglalaho parang bula. Pangalawang dahilan nga, ang non-technical loss. So dito pumapasok ang mga nagja-jumper o mga nagnanakaw ng kuryente. Alam nyo na, no, yung mga couple dyan na nagja-jumper ng kuryente, mahiya naman kayo. Kayo libre, tapos sa mga legit consumer ng Meralco ang nagbabayad. So pang-apat, no, mga kumare. So makikita natin dyan ang tinatawag na distribution charge. So anong ibig sabihin yan? So dito nga pumapasok or makikita natin ang kita na para talaga sa Meralco. Dahil